Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang bagong guro na na-assign sa isang liblib na paaralan. Sa una, akala niya kakaiba lang ang schedule ng mga bata. Walang pumapasok kapag tirik ang araw. Laging hapon nagsisimula ang klase. At sa bawat recitation, tila hindi aralin ang hinahanap ng mga estudyante, kundi sagot kung paano magpanggap na tao. Hanggang sa lumabas ang class picture. Siya lamang ang may normal na mukha. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng batang nakaupo sa silid-aralan ay bata, at hindi lahat ng paaralan ay nagtuturo para sa kinabukasan ng tao. Simulan na natin ang kwento ng ang bagong guro sa paaralan ng mga aswang. Si Ma'am Lyra Santos ay bagong guro sa pampublikong paaralan. 27 taong gulang, masipag, tahimik, at naniniwalang ang pagtuturo ay hindi lang trabaho kundi panata. Galing siya sa maliit na bayan, anak ng labandera at dating magsasaka. Kaya alam niya ang pakiramdam ng batang pumapasok ng walang baon, walang bagong sapatos, at minsan walang sapat na tulog. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang maging guro. Kung may isang batang makikinig, may dahilan pa rin para magturo. Madalas niya itong sabihin sa sarili kapag pagod na siya sa lesson plan, forms, observation, at mga deadline na parang hindi nauubos. Isang umaga, tinawag siya sa district office. Ma'am Lyra, may kailangan kaming ipalit na guro sa San Gabriel Integrated School. San Gabriel po? Saan po iyon? Nasa may paanan ng kabundukan. Medyo liblib. Pero kailangan nila ng teacher. Anong grade level po? Multigrade. Pero primarily grade 6. Bakit po nabakante? Sandaling tumigil ang supervisor. Nag-resign ang dating guro. Biglaan po. Ang nakalagay sa report, personal reasons. May bigat sa boses ng supervisor. Ngunit dahil kailangan ng trabaho ni Ma'am Lyra, at dahil ayaw niyang tumanggi sa paaralang nangangailangan, pumayag siya. Kinabukasan, bumiyahe siya papunta sa San Gabriel. Mula sa bayan, sumakay siya ng jeep, pagkatapos tricycle, pagkatapos motorsiklong habal. Habang papalapit sila sa bundok, unti-unting nawawala ang signal ng cellphone. Ang daan ay makitid, maputik, at napapaligiran ng matataas na puno. Sa gilid ng kalsada, may lumang karatula. Maligayang pagdating SA Barangay San Gabriel. Ngunit sa ilalim nito, may maliit na sulat na tila kinamot gamit ang matalim na bagay. Huwag abutin ng dilim. Ma'am, dito na kayo bababa. Hindi po ba kayo aabot hanggang school? Diyan na po yung daan. Lakad na lang kayo mga 10 minuto. Bakit po? Hindi po ako pumapasok doon kapag palubog na araw. Pero 3:00 pa lang. Dito po, ma'am, mabilis dumilim. Bago pa siya makapagtanong, pinaandar na ng driver ang motor at mabilis na bumalik sa dinaanan. Naiwan si Ma'am Lyra sa gilid ng daan, bitbit ang bag, gamit sa klase, at kaba na hindi niya maipaliwanag. Naglakad siya papunta sa paaralan. Sa dulo ng daan, lumitaw ang isang maliit na campus. 3 gusali, isang flagpole, isang maliit na covered court, at mga puno ng akasya na napakalalago. Ngunit kakaiba ang katahimikan. Walang batang naglalaro. Walang sigawan. Walang nagtatakbuhan. Sa araw na pasukan, ang paaralan ay parang abandonado. Hello. May tao po.
Mula sa principal's office, lumabas ang isang lalaking matangkad, payat, at maputla. Suot niya ang barong na napakalinis, ngunit ang mukha niya ay parang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ma'am Lyra Santos. Opo. Ako po ang bagong teacher. Maligayang pagdating sa San Gabriel Integrated School. Ako si Principal Salvador. Inabot nito ang kamay niya. Malamig ang kamay ng principal. Hindi malamig dahil aircon. Malamig na parang hawak mo ang pader ng lumang sementeryo. Nasaan po ang mga bata? Darating sila mamaya. Mamaya po. Hindi po ba morning class? Iba ang schedule dito. Dahil tumutulong sila sa pamilya sa umaga. Anong oras po ang klase? Alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Gabi po? Dito, Ma'am Lyra, mas natututo ang mga bata kapag malamig na ang paligid. Napatingin si Ma'am Lyra sa araw. Tirik pa ito, pero sa loob ng campus, tila malabo ang liwanag. Parang ang lilim ng mga puno ay mas makapal kaysa dapat. Ipapakita ko sa inyo ang room ninyo. Dinala siya ng principal sa huling classroom sa dulo ng unang building. Sa itaas ng pinto may nakasulat. Grade 6, Makiling. Malinis ang silid. Maayos ang upuan. May chalkboard, cabinet, at bulletin board. Ngunit walang display ng mga bata. Walang drawing. Walang group work. Walang poster ng months, numbers, o rules. Sa likod ng classroom, may malaking bakanteng frame. Para saan po yung frame? Class picture. Wala pa po. Bukas. Kasama kayo. Ang bilis naman po. Mahalaga sa paaralang ito ang unang larawan ng bagong guro kasama ang klase. Ngumiti ang principal. Ngunit hindi ngumiti ang mga mata niya. May ilang paalala lang. Una, huwag ninyong bubuksan ang kurtina kapag tirik ang araw. Pangalawa, huwag ninyong pipilitin ang mga bata lumabas sa classroom bago lumubog ang araw. Pangatlo, kapag may batang humingi ng permiso pumunta sa klinik dahil nangangati ang likod, huwag ninyong pasilipin. Pasensya na po, sir. Ano po yung pangatlo? Sensitive ang balat nila. Bago pa siya makapagtanong, may kampanang tumunog. Alas 4. Sa isang iglap, nagsimulang dumating ang mga estudyante. Hindi niya narinig ang yapak sa hallway. Hindi niya narinig ang ingay ng bata. Bigla na lang silang nandoon. Nakaupo sa kani-kanilang upuan. 25 bata. Lahat nakatingin sa kanya. Good afternoon, class. Good afternoon, Ma'am Lyra. Sabay-sabay sila. Pareho ang tono. Pareho ang bilis. Parang matagal na nilang inensayo ang pangalan niya. Ako ang bago ninyong advisor. Gusto ko muna kayong makilala. Isa-isa, sabihin ninyo ang pangalan ninyo at isang bagay na gusto ninyo. Tumayo ang unang bata, isang batang lalaki na maputla at napakatahimik. Elias po. Gusto ko po ang gabi. Sumunod ang batang babae sa unahan. Nico po. Gusto ko po ang ulan, lalo na kapag walang buwan. Sumunod ang isa pang lalaki. Thomas po. Gusto ko po ang atay. Sandaling natahimik si Ma'am Lyra. Atay? Opo. Sa ulam po. May ilang batang bahagyang ngumiti. Ang ngiti nila ay maliit, ngunit parang masyadong matagal. Nagpatuloy ang pagpapakilala. May batang gusto raw ang katahimikan. May batang gusto raw ang amoy ng lupa pagkatapos ng libing. May batang gustong matutong tumawa nang hindi ipinapakita ang ngipin. At may batang nagtanong bago pa siya makaupo. Ma'am, kapag po ba ginagaya mo ang tao araw-araw, magiging tao ka rin po ba?
Ang pagiging mabuting tao ay natututunan sa ginagawa, hindi sa itsura. Tumahimik ang buong klase. Para bang may nasabi siyang hindi nila inaasahan. Kahit iba ang gutom. Kahit iba ang pinanggalingan, pwede pa ring piliin ang tama. Napansin niya si Nico na bahagyang ngumiti. Hindi nakakatakot ang ngiti nito. Malungkot. Parang batang matagal nang naghihintay marinig iyon. Sa unang araw, sinubukan ni Ma'am Lyra magturo ng Filipino Reading Comprehension. Ngunit kakaiba ang paraan ng mga bata sumagot. Sa pangungusap na umuwi ang bata bago dumilim, bakit kaya siya umuwi? Para hindi siya makita ng nasa puno. Ibang sagot. Para hindi siya matawag sa tunay niyang pangalan. CJ, creative interpretation iyan. Ma'am, kapag nahuli po ba siya ng nasa puno, kailangan bang ilibing ulit? Napahawak si Ma'am Lyra sa chalk. Class, ang lesson natin ay inference, hindi ritual. May ilang batang tumawa. Mahina. Paos. Parang hindi sanay tumawa sa paraang pambata. Nang mag-break, inilabas ni Ma'am Lyra ang baon niyang tinapay at kape. Napansin niyang walang estudyanteng kumakain. Hindi ba kayo nagre-recess? Mamaya po. Anong oras? Kapag tulog na ang barangay. Lalong bumigat ang pakiramdam niya. Sa labas, palubog na ang araw. Noon niya napansin ang isa pang bagay. Habang tumatama ang huling liwanag sa sahig ng classroom, lahat ng bata ay bahagyang umatras. Hindi halata kung hindi mo papansinin. Pero nakita ni Ma'am Lyra. Ayaw nilang tamaan ng araw. Pagkatapos ng klase, alas 9 ng gabi, biglang nagsitayo ang mga estudyante. Goodbye, Ma'am Lyra. Goodbye, class. Ingat kayo sa pag-uwi. Sabay-sabay silang lumabas. Ngunit pagtingin niya sa hallway, wala na sila. Walang yapak. Walang tawanan. Walang anino. Sa likod niya may mahinang boses. Ma'am. Napalingon siya. Si Nico ang naiwan. Bakit hindi ka pa umuwi? Bago pa kayo makunan bukas, wag po kayong tatayo sa gitna. Bakit? Kasi po ang nasa gitna ang kinikilala ng larawan. Anong ibig mong sabihin? Kapag nakilala kayo ng larawan, hindi na po kayo makakaalis. Biglang dumilim ang ilaw sa classroom. Pagbalik ng liwanag, wala na si Nico. Kinabukasan, maagang dumating si Ma'am Lyra. Gusto niyang makita kung ano ang paaralan kapag umaga. Alas 9 ng umaga. Tirik ang araw. Ngunit ang campus ay walang tao. Wala ang principal. Wala ang janitor. Wala kahit isang estudyante. Ang mga classroom ay sarado. Ang flagpole ay walang bandila. At sa grade 6, makiling, makapal ang alikabok sa mga upuan. Impossible. Kahapon lang, ginamit ang classroom. Ngunit ngayon, ang bawat upuan ay tila ilang linggo nang walang umuupo. Lumapit siya sa teacher's table. May nakita siyang lumang class record sa drawer. Binuksan niya ito. Section Makiling. School year 1-8 1-9. Sa listahan, may mga pangalan. Elias, Nico, Thomas, Mila, at iba pang pangalang eksaktong pangalan ng mga estudyante niya. Napaupo siya. Hindi pa man siya nakakabawi, may nagsalita mula sa pinto. Hindi dapat kayo pumapasok dito kapag umaga, ma'am. Napalingon si Ma'am Lyra. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa pinto, may hawak na walis tingting at lumang sombrero.
Kayo po, Ako si Selo. Bantay ng school. janitor po. Bantay. Iba ang janitor sa bantay. Ang janitor naglilinis ng dumi. Ang bantay nagbibilang kung ilan ang lumalabas. Ano po ang lugar na ito? Paaralan Ng mga bata. ng mga kailangang magmukhang bata. Nanlamig si Ma'am Lira. Hindi lahat ng nakaupo dyan ay bata pa sa taon. May iba, matagal nang tumigil ang edad. May iba, anak ng mga nilalang sa bundok. May iba, isinilang sa gabi at tinuruan lang kung paano makisama sa tao. Aswang. Iba-iba ang tawag. May tiktik ang lahi. May wakwak. May mandurugo. May iba, hindi ko na alam. Basta dito sila tinuturuan. Tinuruan ng ano? Magpanggap. Ipinaliwanag ni Mang Selo na matagal nang may kasunduan sa barangay. Ang mga lahi ng gabi ay hindi gagambala sa mga tao, basta may paaralang magtuturo sa kanilang mga anak kung paano mamuhay na hindi nahuhuli. Paano umitin ang hindi lumalabas ang pangil? Paano kumain sa harap ng tao nang hindi nagpapakita ng tunay na gutom? Paano pumasok sa simbahan nang hindi nanginginig? Paano magsabi ng po at opo kahit ang katawan ay humihingi ng dilim? Bakit ako? Dahil umalis na ang dating guro. Umalis o nawala? Hindi agad sumagot si Mang Selo. Nawala muna. Umalis na lang sa alaala. Kailangan kong umalis. Umalis kayo bago lumubog ang araw. Kapag natuloy ang class picture mamaya at nakatayo kayo sa gitna, magiging bahagi na kayo ng paaralan. Paano ang mga bata? Hindi lahat ng bata doon masama, Ma'am. Pero hindi rin lahat gustong maging mabuti. Naalala ni Ma'am Lira si Nico. Ang malungkot nitong ngiti. Ang babala tungkol sa larawan. Si Nico. Ano siya? Anak ng mandurugo. Pero iba siya. Gusto niyang matutong pumili. Pumili ng ano? Kung susunod siya sa gutom o sa konsensya. Bago pa sila makapagsalita pa, tumunog ang kampana. 4:00. Mabilis na dumilim ang silid kahit tirik ang araw sa labas. Huli na. Sa isang iglap, nasa likod na ng mga upuan ang mga estudyante. Isa-isa. Tahimik. Nakaupo na parang hindi sila dumating, kundi matagal nang naroon. Good afternoon, Ma'am Lira. Sa pinto, lumitaw si Principal Salvador. Maaga kayo, Ma'am. Mabuti. Ibig sabihin seryoso kayo sa tungkulin. Sir, kailangan ko pong makipag-usap sa district. Wala tayong signal dito kapag may klase. Hindi po normal ang school na ito. Normal ang isang bagay kapag matagal nang tinatanggap ng lahat. Hindi ko tatanggapin. Ngumiti ang principal. Kaya nga kayo ang kailangan namin. Nagsimula ang klase. Ngunit ngayon, hindi na simpleng reading ang lesson. Sa board, may nakasulat na hindi niya isinulat. Aralin, paano maging BA? Napatingin si Ma'am Lira sa chalk na hawak niya. Ituro ninyo, Ma'am. Hindi ito lesson plan ko. Pero ito ang dahilan kung bakit kayo nandito. Nakatingin ang mga estudyante. Ang ilan ay interesado. Ang ilan ay gutom. Ang ilan ay takot. Huminga ng malalim si Ma'am Lira. CJ, kung gusto ninyong matutong maging tao, magsisimula tayo sa pinakamahalaga. Pagpigil ng anyo, Hindi. pagkontrol ng gutom, Hindi pa rin. Ano po, Ma'am? Empathy. Malasakit. Kakayahang maramdaman na ang ibang tao ay may takot, sakit at pangarap din. tahimik ang klase.
Ma'am, kung gutom ka po, paano mo mararamdaman ang takot ng iba? Sa pamamagitan ng pag-alala na ayaw mo ring matakot. Paano kung itinuro sa amin na ang tao ay pagkain? May mga itinuro sa atin na mali. Ang paglaki ay hindi lang pagdagdag ng taon. Pagpili rin ito kung alin sa itinuro sa atin ang hindi na natin ipapasa. Sa likod ng room, may batang lalaki na bahagyang umiyak. Bakit ka umiiyak? Kasi po kagabi, ayaw ko sanang sumama sa pangangaso. Pero sabi ng tatay ko, doon daw kami nabubuhay. May buhay na hindi kailangang manggaling sa pananakit. Mag-ingat kayo, ma'am. Baka maturuan niyo silang magutom sa maling bagay. At ano po ang tamang bagay, sir? Pagsunod. Doon niya naintindihan. Ang paaralan ay hindi para tulungan ang mga batang ito maging mas mabuti. Para itong kulungan na nagtuturo sa kanilang magtago hanggang sa kayanan nilang manakit ng hindi nahuhuli. Si Principal Salvador ang tunay na bantay ng lahi. At ang class picture ay hindi simpleng larawan. Ito ang kasunduan. Kapag nakunan ang bagong guro sa gitna ng klase, ang larawan ang magtatali sa kanya sa school. Siya na ang susunod na gurong magtuturo hanggang makahanap ulit sila ng kapalit. Nang hapon din yon, dumating ang photographer. Matandang lalaki, payat, may dalang lumang kamera na may itim na tela. Hindi digital. Hindi modern. Parang kamera mula sa panahon ng lolo. Ready na po ang klase. Ready na. Ilagay si Ma'am Lira sa gitna. Ma'am. Mahina ang tawag ni Nico. Wag po sa gitna. Nico. Biglang tumahimik ang bata. Ang mabuting estudyante ay sumusunod. Opo, sir. Pumwesto ang class sa covered court. Palubog na ang araw. Sa bawat pagbaba ng liwanag, nagbabago ang anyo ng mga bata. May mga matang nagiging dilaw. May mga kuko na humahaba. May mga likod na parang may gustong tumusok palabas. Ngunit kapag tinitingnan sila ng mata, normal pa rin. Sa kamera lang daw lumalabas ang totoo. Ma'am, dito po kayo sa gitna. Dito na lang po ako sa gilid. Hindi maaari. Ako ang advisor. Ako ang magdedesisyon saan ako tatayo. Bahagyang pumihit ang leg ng principal. Hindi dapat kaya ng tao ang ganoong dalaw. Hindi kayo simpleng advisor dito. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga estudyante ay sabay-sabay na tumingin kay Ma'am Lira. Ang ilan ay gutom. Ang ilan ay nakikiusap. Lalo na si Nico. Ma'am, lesson po. Anong lesson? Empathy. Naalala ni Ma'am Lira ang sinabi niya. Ang pagiging tao ay pagpili. Kung tatakbo siya, baka makaligtas siya. Pero ang mga batang gustong pumili ng kabutihan ay maiiwan sa principal. Tumayo siya sa harap, hindi sa gitna ng klase, kundi sa pagitan ng principal at mga bata. Class, bago tayo mag-picture, may tanong ako. Hindi na kailangan. Kailangan. Recitation ito. Humarap siya sa mga bata. Ano ang unang aral natin? Walang sumagot. Elias? Ang ibang tao ay may takot, sakit, at pangarap din. Nico? Hindi lahat ng gutom dapat sundin. Thomas? Kung ayaw mong matakot, huwag kang manakot. Mila? Pwedeng itigil ang maling itinuro sa atin. Isa-isa, nagsimulang magsalita ang mga bata. Hindi lahat. May ilan pa ring nakayuko. May ilan pa ring nakatingin sa kanya na parang pagkain. Ngunit sapat ang ilan para mabasag ang katahimikan. Tumigil kayo. Lumalim ang boses ng principal.
Hindi iyan ang aral ng lahi. Baka panahon na para baguhin. Sa sobrang galit, lumabas ang tunay na anyo ng prinsipal. Ang balat niya ay namutla na parang abo. Ang mga daliri niya ay humaba. Ang bibig niya ay lumapad sa ngiting hindi na tao. Sa likod niya, tila may aninong pakpak na bumuka. Hindi siya basta principal. Siya ang matandang aswang na tagapag-ingat ng paaralan. Lahat ng batang ito ay sa dilim. Walang guro ang makakapagbago niyan. Itinaas niya ang kamay. Umilaw ang lumang kamera. Huwag gagalaw. Alam ni Ma'am Lyra na kapag nakunan siya habang takot, matatali siya sa larawan. Kaya imbes na tumakbo, humarap siya sa kamera. Class, tingin sa harap. Nanginginig ang mga bata. Hindi dahil sinabi niya. Dahil pinili ninyo. Tingin sa harap. Tingin sa harap. Tingin sa harap. Isa-isa, ang mga batang ayaw ng sumunod sa dilim ay tumingin sa kamera, hindi para magpakuha, kundi para ipakita ang totoo. Sumabog ang liwanag ng flash. Hindi tunog ang pinaka-nakakatakot. Ang pinaka-nakakatakot ay ang katahimikan pagkatapos. Nang mawala ang liwanag, nakatayo pa rin si Ma'am Lyra. Ang mga batang nasa likod niya ay nanginginig, ngunit hindi na nakayuko. Si Principal Salvador ay napaatras. Ano ang ginawa ninyo? Lumabas ang totoo. Mula sa kamera, lumabas ang lumang class picture. Dahan-dahang nag-develop ang imahe sa papel. Nakita ni Ma'am Lyra ang sarili niya. Normal ang mukha. Pagod, takot, pero tao. Sa likod niya ang mga estudyante. Ngunit hindi lahat pare-pareho. Ang ilan ay may pangil at dilaw na mata. Ang ilan ay may aninong pakpak. Ang ilan ay may mukha na parang matanda kahit katawan ay bata. Ngunit sina Nico, Elias, Mila, Tomas, at ilan pang tumingin sa harap dahil sa sariling pagpili ay may dalawang mukha sa larawan. Kalahati ay halimaw. Kalahati ay bata. At sa gitna ng larawan, hindi si Ma'am Lyra ang nakatali. Si Principal Salvador. Nakunan siya sa likod, sa tunay niyang anyo, hawak ang mga anino ng mga bata. Ang larawan ay hindi kumilala kay Ma'am Lyra. Kinilala nito ang totoong tagapagkulong. Hindi. Umusok ang gilid ng larawan. Ang principal ay tila hinila ng sariling anino. Hindi siya nasunog. Hindi siya nawala agad. Unti-unti siyang naging bahagi ng lumang larawan, tulad ng mga gurong nauna. Kayo ay lahi ng gabi. Hindi kayo magiging tao. Hindi po namin kailangang maging tao para maging mabuti. Sa salitang iyon, tuluyang tumahimik ang prinsipal. Ang larawan ay naging itim sa bahagi kung saan siya nakatayo. Pagkatapos, napunit ang frame sa likod ng classroom. Isa-isang nahulog mula rito ang mga lumang class picture. Mga gurong nawala. Mga batang nakayuko. Mga prinsipal na nakatayo sa gitna. Lahat ng lihim ng paaralan lumabas sa sahig. Nang sumikat ang araw kinabukasan, nagising si Ma'am Lyra sa covered court. Mag-isa siya. Wala ang mga bata. Wala si Principal Salvador. Wala ang photographer. Ang school ay mukhang luma at abandonado, parang matagal nang walang klase. Ngunit sa tabi niya may class picture. Sa larawan, nakatayo siya sa harap. Sa likod niya, ang 25 estudyante. Hindi na sila nakakatakot tulad kagabi. Ang iba may kakaibang mata pa rin. Ang iba may aninong hindi pang tao. Ngunit lahat sila ay nakatingin sa kamera. Walang nakayuko. Sa likod ng larawan may sulat. Salamat, Ma'am. Hindi man kami lahat magiging tao, susubukan naming maging mabuti.
Perma, grade 6, makiling. Nang makabalik si Ma'am Lira sa district office, walang record ng San Gabriel Integrated School sa kasalukuyang listahan. Matagal na raw itong sarado dahil landslide noong 1999. Ngunit nang ipakita niya ang class picture, walang makapagsalita. Dahil sa harap ng larawan, malinaw ang mukha ni Ma'am Lira. Sa likod, malinaw ang mga pangalan ng estudyante. At sa pinakalikod ng grupo, halos hindi kita, may isang madilim na anino na tila nakulong sa loob ng papel. Hugis Principal. Mula noon, inilagay ni Ma'am Lira ang class picture sa loob ng drawer niya. Hindi niya ito itinatapon. Hindi rin niya ito ipinapaskil. Ngunit tuwing may batang nahihirapan, batang iba ang ugali, batang kinatatakutan ng iba, naaalala niya ang grade 6, makiling. Naalala niyang minsan, ang batang mukhang kakaiba ay hindi kailangang itaboy agad. Minsan, kailangan lang turuan na may ibang pagpipilian. Pero may mga gabing bumabalik ang lamig. Lalo na kapag may full moon. Minsan, paggising niya, bukas ang drawer. Nakalabas ang class picture. At may bagong sulat sa likod. Ma'am, may bagong principal. Isang gabi, may dumating na sobre sa bahay niya. Walang sender. Walang stamp. Sa loob, may school assignment order. Temporary teacher needed. Location, San Gabriel Integrated School. Schedule, 4 oras yan to 9 oras yan. Advisor, grade 6, makiling. Sa ibaba, may maliit na sulat kamay. Ma'am, hindi pa kami tapos matuto. At doon nagtatapos ang kwento ng ang bagong guro sa paaralan ng mga aswang. Ang aral ng kwentong ito, ang pagtuturo ay hindi lang pagbibigay ng aralin. Minsan, ito ay pagtulong sa isang bata na makitang may pagpipilian siya kahit madilim ang pinanggalingan niya. Ngunit tandaan din, hindi lahat ng nakangiti sa paaralan ay inosente, at hindi lahat ng class picture ay simpleng alaala. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Ginawa ito para sa horror entertainment at hindi tumutukoy sa anumang tunay na paaralan, guro, estudyante, o komunidad. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong guro, lalo na yung nagtataka kung bakit tahimik ang classroom kapag tirik ang araw. Hanggang sa muli, dito lang sa mga kwentong aswang. Matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo. Pero bago kayo matulog, tingnan nyo muna ang lumang class picture nyo. Baka kayo lang ang may normal na mukha.